Hi guys! In this video, I'm gonna be sharing to you kung paano ako nag-aral for the bar exam last year, 2025. If you're new to this channel, hi, my name is Trisha. I'm a newbie lawyer here in the Philippines and kakapasa ko lang po ng bar. So, para sa mga magbo-bar this 2026, I hope makatulong tong video na to para sa inyo. Okay, so meron akong mga pointers kung paano ako nag-aral nung 2025 bar exam. The first thing that I would like to share to you as an advice if you're studying for the bar exam for 2026 is that law school was my real bar review. So palagi itong sinasabi ng mga professors namin, even way back in law school, na if you want to pass the bar exam, dapat yung first day pa lang ng pagtapak mo sa law school, seryoso ka na sa pag-aaral ng law. Kasi yun yung magiging foundation mo pagdating ng bar exam. So, kung siseryosohin mo yung law school, from first year law school until third year, kasi fourth year, di ba, review subjects na lang yon. So, from first year to third year, madadalian ka pagdating ng review pag fourth year mo. The biggest preparation happened during my first 4 years or first 3 years in law school. Talagang sineryoso ko yung pag-aaral ko. Every subject talaga, I make sure na makakapasa ako kada subject. Hindi naman sa pagmamayabang, pero wala akong na-fail na subject sa law school. Oo, may mga line of 7 ako kasi yung mga mahihirap talagang subjects like obligations and contracts. Luckily, wala naman akong nabagsak na subjects kasi I really gave my 101% every time I study for a subject. So, talagang sinaseryoso ko yung pag-exam ko sa subject na yon, yung mga receipts, and yung mga pagti-take down ng notes, talagang sineseryoso ko kada subject. Wala akong pinipiling subject. So, yung bar review was mainly for refreshing concepts and organizing what I already learned. So, yung bar review talaga, yung fourth year mo, ang palaging sinasabi sa amin ng mga teachers namin nung fourth year namin sa law school, review subject na lang to. Dapat alam niyo na to. Yun yung palagi nilang script sa amin nung fourth year na kami na review subject na lang to, dapat alam niyo na to, madali na lang to dapat para sa inyo. Pero syempre, may mga pagkakataon din naman na sa sobrang kapal ng mga law books, hindi talaga natatapos ng professor yung mga concepts and nagpo-focus na lang talaga sila sa mga importanteng concepts. So minsan, hindi rin may iwasan na may mga bagay na natutunan ako nung review subject ko na lang nung fourth year. Pero ang maganda doon kasi yung review subject nung fourth year, nakafocus na lang siya kung alin talaga yung mga pinaka-importanteng concepts na pwedeng lumabas sa bar exam. Don't wait until review season to take subjects seriously. So ito siguro yung pinakamalaking mistake na pwede mong magawa is sa review ka na lang magseseryoso. Gaya nga ng sabi ko, first year ka pa lang sa law school, pagtapak mo pa lang ng law school, seryoso ka na. Para pagdating ng fourth year mo and ng review season mo, madadalian ka na lang sa review subjects. Kung ang nasa mindset mo is, ay, sa review ko na lang to pag-aaralan or may review subjects pa naman, mahihirapan kang mag-cope up sa mga concepts na dapat alam mo na. Another point that I want to say is that you should build a strong foundation. Actually, ito talaga yung pinaka-importante. You should build a strong foundation. Dapat binabasa mo yung mga assigned cases in law school, dapat naiintindihan mo na yung concepts instead of memorizing everything. So sa mga siguro nagtatanong, nag-memorize ka ba nung review subject? Oo, may mga concepts na kailangan memorize mo. Pero ang pinaka-importante pagdating ng bar exam is that naiintindihan mo yung concept. Ang advice din sa amin ng mga professors is that mahirap mag-memorize kung hindi mo naiintindihan yung minememorize mo. Ang pinakasiguro natutunan ko sa law school is that mahirap mag-memorize ng concept or ng definition ng isang concept kung hindi mo naiintindihan yung minememorize mo. Ako, yung study habit ko nung back in law school is that mahilig ako mag-memorize ng concepts. Mahilig ako mag-memorize ng mga enumerations, ng mga definitions. Tapos yun yung ginagamit ko pag nag-e-exam ako. Kaya nung nag-e-exam ako, medyo mataas naman yung grades ko sa mga exams kahit papaano. Kasi yung verbatim talaga ng mga definitions, ng mga enumerations, yun yung nilalagay ko sa exam ko.
Pero pagdating ng bar exam, hindi ko na nagamit yung mga minemorize ko na yun. Ang nagamit ko na lang is yung understanding ko ng concept. So, hindi ko na nalagay yung mga exact definition, exact enumerations, kasi hindi mo na siya maiisip eh. Unless na lang siguro kung yung memory mo is ganun katalas. Ako kasi may short-term memory ako. So, na-realize ko sa sarili ko na okay lang sa akin yung next day exam tapos mag-aaral ako previous day. Pero nung bar exam, hindi ko na na-apply yung mga minemorize ko. Yung na-apply ko na lang is yung understanding ko nung concept na yon. Kaya, kung mahilig kayo mag-memorize and kung sa tingin ninyo, kaya nyo naman i-sustain yung minemorize nyo until bar exam, then you should stick to it. Pero kung sa tingin nyo, may short-term memory din kayo, gaya ko, then you should probably stick to understanding what you memorized or understanding the concept instead of memorizing it. And ang importante din pagdating sa bar exam is that kahit hindi mo memorize yung concept, basta dapat alam mo yung mga legal terms na importante na swak dun sa concept na yun. May mga legal terms na hindi pwedeng palitan ng mga layman terms. Once na makita yung important term na yun ng checker, automatic, pwedeng magka 5 points ka agad dun sa question na yun. So, importante na aside from understanding the concept, if you can't memorize it, is dapat hindi pa rin mawala yung mga importanteng legal terms dun sa concept na yun. So, another important thing is that you should listen to your professors because they teach more than what is written in the books. And every recitation, quiz, and exam is already preparing you for the bar. Kung papanoorin niyo tong video na to, ito yung pinaka-importante. Pero kung sa tingin mo hindi ganun ka-strong yung foundation mo nung law school, don't worry, there are other ways para makapag-cope up ka ngayong review season. So wag kang masyadong mag-worry, wag kang magpapanik. Part pa rin to nung first advice ko na dapat strong yung foundation mo sa law school. During the bar exam, I remembered my professors. Totoo pala yung sinasabi ng mga professors natin. Kasi nung nasa law school din kami, sabi nila, pag bar exam, ang maririnig mo sa ulo mo is yung mga professors mo. And every time na may question, akong nai-encounter sa bar exam, parang, oh my God, tinuro to ni professor. Ano nga yung sinabi niya nung time na yun? Yun talaga yung pumapasok sa isip ko nung nag-a-answer ako nung bar exam, yung professor ko. So, importante na nakikinig ka talaga sa professor mo during your law school. Kasi sila yung maaalala mo, not your review professors, pero yung professor mo mismo from first year to third year, sila yung maaalala mo every time na mag-a-answer ka ng bar exam. So, importante na nakikinig ka talaga sa mga professors. However, para din sa mga hindi strong yung foundation ng law school, don't worry kasi yung review proper, it still matters. Hindi ko naman sinasabi na wala nang kwenta yung review proper and dapat hindi mo na seryosohin yung review proper. Kasi yung review proper or yung review season, it helped reinforce important topics. So, masyadong overwhelming kasi kung iisipin mo na lahat ng subjects from first year to third year ng law school is kailangan mong i-memorize yung topics or i-understand yung topics, di ba? Masyadong overwhelming siya. Ang kabutihan ng review proper is that nagfo-focus na lang siya kung ano yung mga importanteng topics. Hindi lahat ng, for example, sa family code, hindi lahat doon is possible na lumabas sa bar exam. Ang kagandahan ng review proper, for example, dun sa family code, is magfo-focus lang siya kung ano yung mga importanteng topics na possible na lumabas sa bar exam. So, yun yung kagandahan dun. Kasi, hindi ka ma-overwhelm. So, sa review proper, i-highlight niya na lang yung frequently tested topics or yung topics na madalas na lumalabas during bar exam and mababawasan nun yung overwhelming feeling during the review season. Honestly talaga, review season, nakaka-overwhelm na siya. Feeling mo, hindi mo matatapos yung dapat mong i-review. And yun din yung naging problema ko actually. Kasi feeling ko nun, hindi ko matatapos yung entire coverage na dapat kong i-review. Ang advice sa akin nung coach ko is that don't worry, it happens. May mga topics talaga na hindi mo na mako-cover dahil kulang ka na sa oras. Kasi kung iisipin, 'di ba? May tapos na yung school year namin. So June, July, August, 3 months lang talaga yung review namin until September.
So yung 3 months na yon, talagang super ikli yun para ma-cover mo lahat ng topics cover to cover nung 8 subjects na covered ng bar exam. So parang na-overwhelm talaga ako noon ng todo nung umpisa. And then, yung review center na in-enrollan ko, nakatulong siya para ma-cover ko lang yung mga importanteng topics na possible na lumabas sa bar exam. Isa din sa nakapagpa-realize sa akin na importante din talaga yung review center kasi may mga questions nung 2025 bar exam na nasagot ko dahil na-discuss yun sa review center. Hindi lahat ng topics ay mako-cover from first year to 4th year ng law school. So, may mga questions ako, siguro mga 1 or 2 questions na lumabas na natutunan ko lang sa review center. Ang maganda kasi sa review center is that nafo-focus din siya sa mga up-to-date questions na pwedeng lumabas sa bar exam. Na-remember ko lang yung question about sa gym trainers if they are regular employees. So yun, lumabas yun sa bar exam, considered as regular employees sa labor law. And yun, hindi namin yun na-cover sa labor law review namin sa law school. And even sa regular subject namin sa labor law sa law school, hindi namin yun na-cover. Pero buti na lang, lumabas siya sa review center and buti na lang nakinig ako sa review center kasi lumabas yung question na yun and nasagutan ko yung question na yun. Mahalaga rin na mag-enroll kayo sa review centers if you have the capacity to pay for it kasi may mga up-to-date topics din or situations na pwedeng matanong sa bar exam. Pero of course, if you don't have the capacity, meron din akong kilala na hindi siya nag-enroll sa review center. Nag-self-study lang talaga siya. May mga kakilala akong ganun, pero nakapasa din sila sa bar exam. So, hindi ko naman sinasabi na mandatory na mag-enroll ka sa review center, pero sinasabi ko lang na nakatulong din sa akin yung nag-enroll ako sa review center. Ito, isa sa pinaka-importante is that know your study habits. Ako, na-develop ko yung study habit ko since high school and then college and then nung pumasok ako sa law school. So, alam ko kung ano yung study habit ko. Yung study habit ko is that I have to write a reviewer para sa exam and then I have to memorize the concepts. Of course, while understanding the concept, para ma-retain siya sa utak ko. So, ganun ang study habit ko. So, writing and then memorizing. Visual learner din pala ako. So, dapat nakikita ko talaga, nababasa ko, everything, every topic. Yun yung study habit ko. Pero may mga kakilala din ako. Siguro mga 2 tao na yung kakilala ko na more on auditory sila. Mas naiintindihan nila yung concept pag naririnig nila. So, usually, nanonood sila sa YouTube or nakikinig sila sa professors. Kayo, dapat alam nyo kung ano yung study habit nyo, kung paano kayo natututo. Don't suddenly copy another person's routine. Dapat mag-stick kayo sa routine na komportable kayo. Kasi, kung magka-copy ka ng another person's routine, bigla kang mawawala sa comfort zone mo and ma-overwhelm ka kasi hindi ka sanay dun sa routine na yun. So, parang mawawala ka sa momentum mo. So, dapat alam mo kung ano yung study habit mo. So, by bar review, dapat you should already know what works for you. Ang bar review, hindi siya yung chance para biglang magbabago ka ng study routine mo or ng study habit mo. Kasi pag ginawa mo yun, para kang magbaback to zero. So, dapat kung ano yung nakasanayan mo, i-continue mo na lang yun para hindi maputol yung momentum mo. If handwritten notes work for you, you should stick to them. Kapag more on digital ka naman, iPad, mga ganon, dapat you should stick to it. Or kung more on auditory ka sa mga review centers, may mga video lectures sila, so makaka-help yung mga video lectures na yun if auditory ang learning habit mo. This is very important. The bar is not the time to experiment new study methods. Siguro isa to sa mga naging kasalanan ko nung bar exam. You should have a realistic daily schedule. Naalala ko, months before the bar review, yung June, July, August, meron akong daily schedule para sa June, July, August na yun hanggang September. Pero, at the end of the day, hindi ko na-follow yung daily schedule na yun. Kasi, hindi realistic yung naging daily schedule ko. Yung schedule ko nun is that, for example, gigising ako ng 6 a.m., tapos mag-exercise ako for 1 hour or 30 minutes, tapos kahit yung breakfast, lunch, and dinner ko,
Schedule ko na dapat 1 hour each lang yon, and then the rest of the day mag-aaral ako. So, nung time na yon hindi ko na-follow yung daily schedule na yon. And yun yung siguro naging kasalanan ko nung bar exam kasi hindi naman talaga ako morning person. Ang naging advice sa amin nun is that since maaga kang magigising ng bar exam, di ba, dapat nandun ka na sa bar exam venue before 8 a.m. Sinusundo ako nun ng around 5 a.m. or 6 a.m. depende kung anong oras ako magpapasundo. Kasi dapat before 8 nandun ka na sa bar exam venue. Bago ka pa makapasok sa classroom mo, marami ka pang pagdadaanan like yung security proper, kung saan i-inspect yung bags mo, and may pila pa doon. So, dapat talaga on time ka. Dapat talaga mga hours before pa lang, nandun ka na sa bar exam venue. Siguro naging mali ko lang nung bar exam review ko is hindi ko finalo yung daily schedule ko. Kasi hindi ko na-practice yung sarili ko. Ano kasi ako, night owl ako. So, masanay ako magpuyat kesa gumising ng maaga. Hindi ko nabago yung habit na yon in preparation for the bar exam. Pero dapat sana yung plano ko nung bar exam is that dapat na-practice ko yung sarili ko na magising ng maaga. Kasi alam ko na during the bar exam proper or yung bar exam day, kailangan kong magising ng super aga para sa bar exam day. So, yun yung hindi ko nagawa nung bar review ko. Pero kayo, kung nocturnal din kayo or night owl persons din kayo, kailangan yung isanay yung sarili nyo na magising ng maaga. Kasi yung nangyari sa akin nun, nung bar exam day na, is at the end of the day, super sakit na ng ulo ko. Kasi nga, hindi nga ako sanay na magising ng maaga. Siguro nagigising ako mga around 3 to 4 a.m., tapos, since super aga yun para sa akin, at the end of the day, super sakit na ng ulo ko and hindi ko alam kung nakaapekto din yun sa pagsagot ko nung bar exam. Dapat ngayon pa lang sinasanay nyo na yung sarili nyo, binabago nyo na yung body clock nyo na masanay kayo na magising ng maaga para pagdating ng bar exam day, ready kayo, hindi sasakit yung ulo nyo at the end of the day. And makakapag-focus kayo ng maayos sa mga questions. So medyo 2 months na lang bago mag-bar exam. Kung wala kayong daily schedule, it's okay. As long as yung topic nyo or yung coverage nyo for the day matapos nyo. So, if you really want to cover every topic sa review nyo, ngayong review season, dapat meron kayong nakaset na coverage for the day. And you have to make sure na yung coverage na yon matapos nyo within the day. Para sa akin, hindi advisable na halimbawa, magsischedule kayo na, okay, 8 a.m. to 5 p.m. or to 6 p.m. sabihin na natin, mag-aaral ako. Hindi effective yung ganun. Kasi, what if yung 8 a.m. to 6 p.m. nyo, konti lang yung topics na makover nyo. So, ang importante is not the hours na mag-aaral kayo for the day, but ang importante is the coverage ng mga topics na aaralin nyo within the day. So, kung halimbawa, yung coverage mo is family code, articles, blah, 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 to articles ganito. So, dapat matapos ko to ngayong araw na to. Yun yung dapat i-schedule mo, hindi yung hours. Kasi yung hours, baka konti lang yung makover mo within that day. Pero kung yung coverage or yung topics mismo, yung is-schedule mo, makakasigurado ka na pwedeng makover mo lahat ng dapat mong makover for that certain subject. Now, gaya nga ng sabi ko, nung bar review season ko, may time nun na talagang nagpapanik na ako kasi parang feeling ko hindi ko mako-cover lahat ng kailangan kong makover na topics. If that also happens to you, don't panic. Yun yung mali ko din kasi nagpapanik ako nung time na yun. What you have to do is to adjust your schedule na lang. Kasi pag nagpapanik ka, magugulo lalo yung utak mo and mawawala ka din sa momentum. Another advice that I can give is that importante yung quality over quantity. Gaya nga ng sabi ko, yung pag-schedule nyo ng pag-aaral nyo, di ba? Hindi importante na halimbawa for today, yes, today nakapag-aral ako ng for 12 hours. What is important is how much you have retained within that day over the number of hours that you have studied. For example, ngayong araw na to, 4 hours ka lang nakapag-aral. Pero dun sa 4 hours na yon, madami kang na-retain sa utak mo. Mas maganda yung 4 hours of
studying na may naintindihan ka kaysa dun sa 12 hours pero wala namang na-retain sa utak mo. Ito, very important din ito. Just stick to one reviewer. Pagdating ng bar review season, especially dun sa last 3 months, madaming magsasend sa'yo ng mga reviewers from Ateneo, from UP, kung saan-saan, San Beda, kung ano-anong mga reviewers ang dadating sa'yo. But you only have to stick to one reviewer. Meron kwento sa amin yung professor namin na meron siyang kakilala na nagre-review sa bar na napakaraming reviewers, halos lahat ng reviewers from all schools kinuha niya. Tapos, ang nangyari, at the end of the bar review season, na-overwhelm lang siya dun sa mga reviewers na nakuha niya. I only stuck to one reviewer. Yung Divina Compendius, yun lang yung reviewer na kinuha ko. Yung review center, meron din silang sinesend na mga reviewers, pero hindi ko ginamit yung mga reviewers na yon. Nag-stick lang talaga ako sa Divina Compendius and minaster ko lang talaga yung compendius na yon. And luckily, nakatulong naman siya kasi nakapasa naman ako ng bar exam. What makes reading different reviewers confusing is that they explain different concepts differently. Hindi mo maiintindihan yung concept ng maayos, kaya dapat mag-stick ka lang sa one reviewer. This is also important. You should practice answering questions. So, sa akin, nung bar review season ko, meron akong coach, tapos yung coach ko, binibigyan niya ako ng mga questions na sasagutan ko. So, for example, natapos ako sa admin law within a few days. And then, after that, na matapos ako sa admin law, yung coach ko, bibigyan niya ako ng questions about sa admin law. Tapos, sasagutan ko yung questions na yon. And yun yung tinitrain sa atin actually, even during law school. How to spot issues, how to answer using the ALAC method. Dapat very clear yung pag-answer mo sa mga questions. If during the review season, hindi ka pa rin marunong mag-spot ng issues, you will have a great problem when it comes to the bar exam proper. And very important din na you should learn how to answer the questions under time pressure. And even during law school, talagang napapractice tayo dito. Kasi kahit nung nag-e-exam kami for each subject sa law school, we were under time pressure. Meron lang kaming 2 hours to answer 10 questions. And diba sa bar exam, 4 hours ang binibigay sa atin for 20 questions. So halos sakto lang talaga siya in preparation for the bar exam. After 2 hours na yon, whether you are finished or not, you have to submit your paper to the proctor. So yun yung na-practice siguro din ako nung law school days ko. Gaya dun sa coach ko, binibigyan niya lang ako ng halos same lang din, 2 hours to answer 10 sets of questions. Para pagdating ng bar, sanay na ako na mag-answer under time pressure. So this is very important and isa din to sa advice na binigay ng bar chair namin nung 2025 bar exam. Practice writing concise and direct answers. Even during law school, yung mga professors namin, gusto nila direct to the point ka lang, huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Ang advice nga sa amin nung isang professor namin is that pag masyado nang mahaba yung sagot mo, ibig sabihin mali na yung mga sinasabi mo kasi parang nagpapaligoy-ligoy ka na, hindi ka direct to the point. Yung mga examiners, gusto nila yung mga direct to the point answers. Ayaw naman nilang magbasa na napakahabang answers, lalo na kung wala namang kwenta yung mga sinasagot mo dun sa question na yun. So, dapat you should know how to answer directly and concisely. Pwede mo pa rin naman siyang ma-practice during the bar review season. Dapat you should have a coach to help you answer concisely and briefly and direct to the point. Also, you have to take care of your health. So, nung bar review season ko, madami akong vitamins na tinitake. Isa din to actually sa advice sa amin ng professor namin na dapat wag kang magkakasakit during bar review season. So that means that you should not push your limit to the point na maapektuhan yung health mo. Kasi napakahirap kung magkasakit ka during bar review season kasi unang-una, mawawala ka sa momentum mo. Kasi yung days na nagkasakit ka, mababawasan yun yung days na dapat inaaral mo yung mga araw na yun, di ba? You should be mindful of your health. You should make sure na at the end of the day, healthy ka pa rin. Kasi you can't perform well if you're physically exhausted. So, nung time, honestly ako ito, very honest, sharing ko to sa inyo. Ako, nung bar review season ko, nung June, July, August, I slept a lot.
And I'm not sure if it's because of my medications kasi may mga medications akong tinitake for my mental health. I also ate a lot. So, nag-gain talaga ako ng weight during the bar review season. And it's okay kung mag-gain kayo ng weight. Kasi you really have to take care of yourself during the bar review season. Don't deprive yourself with sleep kasi it will rest your brain. And during sleep din kasi, dun natin na-absorb yung lahat ng mga binasa natin for the day. Don't compare yourself to others. So, mali ko din to nung bar review season ko kasi parang kino-compare ko yung sarili ko, tinatanong ko yung classmate ko, nasa ang topic ka na, ganyan-ganyan. Tapos ka na ba dito sa subject na to, ganyan-ganyan. Tapos, pag sinasabi niyang, tapos na, parang nasistress tuloy ako, nagpapanik tuloy ako na, oh my God, tapos na siya dito, ako hindi pa. Don't compare yourself to others kasi may iba't ibang way tayo ng pag-aaral, di ba? May iba't ibang study habits tayo, may iba't ibang pacing tayo. So, pwedeng siya, mabilis yung pacing niya, tapos ikaw, medyo mabagal yung pacing mo. And hindi mo naman, di ba, gaya nga ng sabi natin kanina, hindi mo kailangang i-copy yung style ng iba kung hindi naman yun yung style mo. So, stick to your pacing, stick to your study habit. Kung paano ka mag-aral, kung ganyan ka kabagal mag-aral, as long as naiintindihan mo yung mga concepts, yun yung importante. Also very important, trust your preparation. So there will be days when you'll feel like you know nothing, and that is normal. Don't let fear make you abandon your study plan. Trust the work that you've put in over the years. So like I've said, since nung unang araw na tumapak ka sa law school hanggang nung 4th year, nung bar review subjects mo, and until today na nag-aaral ka, nagre-review ka for bar exam, trust your process. Ito, honestly, it's too late kung ngayon ka pa lang magbabago ng study plan mo kasi July na and meron ka na lang at least 1.5 month para mag-aral for the bar exam. So, stick to what you are doing right now. Don't ever doubt your pace. Don't ever doubt your study habit. Itong study habit mo ngayon, itong pacing mo ngayon, ito yung komportable ka. And kung saan ka comfortable, kung dyan ka comfortable, dyan mo mas maiintindihan yung mga concepts. So, don't ever panic. It's normal. From time to time, magpapanik ka. From time to time, ma-overwhelm ka. Pero, at the end of the day, compose yourself. Make sure that you have your eye on the target na makapasa sa bar exam. Don't let that overwhelming feeling overwhelm you or consume you. Okay lang, sige, umiyak ka for one day, umiyak ka for a few hours, for a few minutes. Then after that, balik ka ulit sa focus. Huwag kang mawawala sa focus mo. Ito naman, for the exam day proper. Okay, ito, konting story time. Nung first Sunday nung bar exam, nag-pray ako noon. Sabi ko, Lord, parang hindi ako ready ngayon. Kasi the night before, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Kasi the night before, di ba political law yung first subject ng bar exam? And political law, very insecure ako sa subject na yan. Kasi para sa akin, mahina yung foundation ko sa political law. Nung night before ng bar exam, or day before ng bar exam day, nung first Sunday na yun, nagbasa ako ng 2024 bar questions for political law. Pagbasa ko nung 2024 bar questions, sabi ko, oh my God, hindi ko alam tong mga questions, yung sagot sa mga questions na to. Kung ganito yung mga questions tomorrow sa political law, hindi ko alam kung paano ko sasagutin tong mga questions na to. So, nagpanic ako, na-overwhelm ako. Sabi ko, hala, parang hindi pa ako ready sa bar exam day. Nag-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, nafe-feel ko na hindi pa ako ready mag-take ng bar exam. Parang hindi ko kayang sagutan yung 2024 bar questions. Papunta na kami ng testing center. Yung school kasi namin, parang sasalubungin ka, parang may mga nakaabang na mga estudyante. And nakita ko yung political law professor ko. Tapos, nung nag-slow down yung kotse dun sa mga students na nagsasalubong sa amin, hinag ako nung political law professor ko. Tapos sinabihan niya ako na, you are ready to take the bar. Ginanyan niya ako, binulungan niya ako ng ganun. Tapos alam mo yung feeling na, oh my God, very comforting yung words na yun. Tapos talagang na-feel ko, na sabi ko, nagbigay siya ng strength sa akin na harapin yung political law subject for the first day. Tapos, sabi ko, okay, sige, ready ako. Ready ako na mag-take ng political law subject.
Tapos, nung nabasa ko na yung mga questions nung exam day sa political law, sabi ko, oh my God, parang kaya ko naman sagutan itong mga questions na to. Tapos, edi sumasagot ako, talagang very happy ako na may alam akong sagutin dito sa mga questions na to, na kahit papano nasasagutan ko yung mga questions. Although, hindi naman ganun kataas yung grade ko sa political law, at least, parang nung time na yun, hindi ako nagpanic or hindi ako na mental block or hindi naman dumating sa point na hindi ko alam kung ano yung sasagutin sa mga questions. Siyempre, may mga questions na may hirap, paano ko i-approach tong question na to. Pero at the end of the day, naging happy naman ako sa performance ko dun sa political law subject na yon. And very important yun kasi dapat yung first subject na i-take mo sa bar, magbigay ng confidence sa'yo kasi it will make or break kung paano mo i-approach yung the rest of the subjects for the rest of the bar exam proper. Don't panic if you encounter unfamiliar questions. So, i-compose mo ulit yung sarili mo. Alalahanin mo lang na you know this, you've already encountered this. Don't panic. Kasi pag nagpanic ka, lalo ka lang mahihirapan na i-face yung question na yon. The bar is designed so that no one knows everything, di ba? And move on if you get stuck and come back later if time permits. Huwag kayong magli-leave ng blank na answer sa isang question. As much as possible, try to answer the question as much as you can. Even if hindi ka sure dun sa answer mo, sagutin mo pa rin yung question na yon. For example, question number 2, hindi ka sure kung anong isasagot dun. Move on ka muna sa ibang mga questions. Kasi nangyayari din sa akin to. Okay, move on muna ako. Tapos, pag halimbawa nasagot ko na yung ibang mga questions, minsan, pag bumabalik ako dun sa question na yon, parang, ay, oo nga pala, ito pala to, naalala ko na agad yung sagot. Naalala ko pa rin yung sagot dun sa question na yon. So, okay. Huwag kang magpanic kung halimbawa sa question number 2, hindi mo alam. Tapos parang ma-overwhelm ka na, tapos mawawalan ka na ng gana. Huwag kang mawalan ng gana. Move on ka na muna sa other questions. Then, pagbalik mo dun sa question na yon, make sure na may time ka pa para balikan yung question na yon. And then, usually, bumabalik naman sa'yo kasi nawala na yung panic mode sa utak mo. So, pag nakabalik ka na dun sa question na yon, masasagutan mo na siya. Kung talagang hindi mo alam yung sagot dun sa question na yon, answer it as much as you can. Kung ano yung pwede mong masagot na logical dun sa question na yon. Kasi minsan, may mga answers din na pwede naman pala tong answer na to. Nasa examiner din kasi siya. So, usually sa mga questions, may mga preferred answers yung examiner. Pero, may mga answers din na pwede namang i-consider na, ay oo nga no, pwede din pala tong sagot na to. So, at least, may point ka pa din dun sa question na yon. But don't ever, very important, don't ever leave a question with a blank answer. Just answer as much as you can in that question. Ito, final advice ko sa inyo guys. Don't aim to know everything because you won't be able to do that. Ako, that was my mistake siguro nung bar review season. Parang siguro masyado kong pressure yung sarili ko na alamin lahat. Pero you won't be able to do that during the last 3 months of your bar review. Don't worry. Sinabihan ako ng bar coach ko kasi yun yung concern ko nung bar review season. Sabi ko, parang hindi ko po mako-cover lahat. Sabi niya, don't worry. Hindi mo naman talaga yan mako-cover lahat. Aim to understand the fundamentals. Yung mga basic concepts, very important yun. Stay healthy. Stay disciplined, stay consistent, trust your law school foundation, and bar review is a review, not a race to learn the entire law in a few months. So don't race yourself during the bar review. So bar review na lang dapat yan. You're not giving up today. Yun yung importante. You're still going. And you still have 2 months. 2 months is still 2 months. 60 days pa din yan. Pwede bang mahabol yung kung ano man yung dapat mong mahabol? Don't worry. Kayang-kaya mo yan. And ito naman yung final piece of advice ko. Don't chase perfect preparation. There will always be one more case to read, one more reviewer to buy, or one more lecture to watch. At some point, you have to trust your preparation and walk into the exam with confidence. The goal is not to know everything.
It's to know enough to answer the questions competently and consistently. So that is it for my advice to those who will be taking the bar. Don't stay panicked. Don't stay feeling overwhelmed. You can panic for a few hours, for a few minutes, but stay focused on your goal to pass the bar examinations. And if you have questions for me on how I managed to study during the bar review, you can comment down below and I'll try my best to answer them. Thank you very much for watching this video. I hope you liked it. Please like, share, and subscribe to my channel. And I'll see you on the next one. Thank you. Bye!